my beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan, usaping botohan. Manang Aimee nagdidelikado. Bakit kanyo mga kababayan? Bakit kanyo nagdidelikado si Manang Aimee ko? Naku! Pinayagan yung kabayo! Oo, pinayagan yung kabayo na tumakbo. Kaya Manang Aimee, tingin ko rito Manang Aimee, kung bakit pinatakbo yung kabayo, naku, pang-iinis yun sa'yo. Tuloy! Na tumatakbo sa Ulit! Ito na mga kababayan. Isang Manang Aimee at isang Peking Marcos tumatakbo. Dalawang Marcos na tumatakbo sa pagka-senador ang makikita sa bagong balota. Bukod kay Senadora Aimee Marcos, pinayagan na rin tumakbo ang online personality na si Francis Leo Marcos. Nasa frontline na balita. Ayaw lang sabihin ni paring Julius Ulang na lang sasabihin niya sa totoo lang. Kung hindi lang yan na nasa media, sasabihin niya kabayo rin Oo. Ayan na nga. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Yari, alam niyo apektado si Manang Aimee rito. Ako naniniwala. Apektado si Manang Aimee sa pagpayag ng Korte Suprema para patakbuhin ang isang tekbalang. Pero ninyo mga kababayan, peking pangalan, peking pagkatao. Peking pagpapakita sa inyo ng pagbibigay ng bigas. Mga kababayan, pinatakbo. Nauna na dyan ng mga kababayan, diniklara ng nuisance yan. Diniklara na ng COMELEC, nuisance candidate. Bakit? Kasi, hindi nga niya totoong pangalan. Ewan ko ba yung COMELEC? Ewan ko ba yung Supreme Court? Bakit pinayagan? Maaari siguro may bumulong dyan. Ama ng Aimee, alam mo, tingin ko dyan, baka binulungan yan ng isa sa mga kakampi ni Digong. Kasi halatado ka na Oo. Kaya mga kababayan, kung ako sa inyo, huwag niyong kakalimutan boto niyo pa rin si Manang. Ay, nako. Nakakatuwa itong mga kababayan. Ito na. Balitang yan, si Mon Gualvez. Ayan na. Napurnada ulit ngayong araw ang dapat sanang pag-iimprenta ng balota para sa Bilang Pilipino 2025. Wala raw magagawa ang COMELEC kundi sumunod sa utos ng Korte Suprema. Ayan mga kababayan, alam nyo naman, wala magagawa ang COMELEC. Korte Suprema na ang nag-utos. Ano magagawa nila? Korte Suprema na yan. May inilabas kasi ulit na Temporary Restraining Order o TRO para sa dalawa pang kandidato na dapat isama rin sa balota. Nako, sino-sino yan? Oo. Kaya pala, biruin ninyo mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi. Dahil sa isang peking tao, peking pangalan, scammer, at mukhang kabayo, naantala yung pag-imprenta ng mga balota natin. Kita nyo? Binigyan ng importansya ang isang tikbalang, ang isang scammer, ang isang peking Marcos. Pinuin ninyo, saan kayo nakakita ng ganyan? Na pagbigyan ng Korte Suprema. Ngayon, mga kababayan, naantala tuloy yung ating mga balota imbis na maimprenta na. May naamoy ako dyan. Diba? Oo, may naamoy ako dyan, mga kababayan. Malamang ay may kumakamada. Para maapektuhan ang kandidatura ni Manang. Hello. Kung yan po ang pag-uutos sa atin at yan po ang kakailanganin, bakit ba hindi? Basta... Siyempre, George Garcia, commissioner ka lang ng COMELEC. Ang nag-uutos sa'yo, Korte Suprema, alangan hindi ka sumunod. May sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung pong panahon ay numinipis na ng sobra. Pipilitin pa rin doon ng... Ayan na. Numinipis na yung panahon natin, malapit na halala. February, March, April, May. Nako, 4 na buwan na lang.
na masimulan ng reprinting ng mga balota sa Biyernes ng hapon o sa darating na Sabado, oras na matapos ang pagbabago sa ballot faces at serialization. Kung tutusin, malaking adjustment na raw ang ginawa ng COMELEC para sa mga kandidatong inalis o hindi pinagbigyan sa darating na halalan. Imbis kasi na ikatlong linggo ng Disyembre nitong nakaraang taon ay iniurong nila sa unang linggo ng Enero ang pagsisimula ng pag-iimprenta ng mga balota. Grabe naman pagbibigay yan, mga kababayan. Grabe ng pagbibigay, ano, mga kababayan. Kaya nga ako hindi ako naniniwalang yan walang halong mga sumisisid dyan. Malamang may sumisisip. Ang problema, dahil sa mga lumalabas sa TRO, 3 linggo ng delayed ngayon ang ahensya para maabot ang kanilang target. Kita nyo, tatlong buwan? 3 linggo, ano? Ngayon, ang ahensya lumalabas sa TRO, 3 linggo ng delayed. 3 linggo ng delay, mga kababayan. Pero ninyo, delay na sila ng 3 linggo, mag-iisang buwan na. Dahil lang sa isang kabayo. Ngayon, ang ahensya para maabot ang kanilang target. Dinipensa naman ng COMELEC ang nauna nilang desisyon kung bakit idineklarang nuwi. Naku, Diyos ko pa, nakita ko na naman ang pagmumukha nito. Sa mga hindi pa nakakapanood, sa mga aking in-expose, panoorin niyo yung lumang-lumang mga video nito. Ay grabe yan, mga kababayan. Ibang klase mang scam yan. Since candidate, ang senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos, kahit nakatakbo naman ito nung nakaraang halalan. Talo naman, ano? Talo naman. Talo naman ito nung nakaraang halalan Diniklara po silang wisan sapagkat paniniwala ng COMELEC, they are making a mockery of the electoral process. Correct! Ito yan, mga kababayan, alam nyo? Alam nyo ito tingin ko dyan hindi lang naman si Manang Aimee ang maaapektuhan. Pati yung mga nangungulelat, yung mga number 13, number 12, 14, na imbis na makahabol, malamang di na makahabol. Kasi marami pa rin naniniwala doon sa scammer. Hindi natin naalisin yon, alam nyo yon. Marami pa rin naniniwala sa isang scammer. Yung ang kapatid natin, si Mac Pablo, number 1 na vlogger nun. Ngayon, mga kababayan, naliwanagan na. Binanatan niya na ng ano yun, ng puro mga katotohanan. Ni Mac Pablo, number 1 vlogger yon. Nino, kabayo. Kaya eto, maraming maaapektuhan. Tandaan nyo yan, maraming maaapektuhan mga kandidato. Kaya kung ako sa inyo, magawan nyo pa ng paraan, gawin nyo na yan. Manang Aimee, lalo ka na. Dahil ikaw, magdedelikado talaga. Yung boto niya, halimbawa, 5 milyon, imbis na boto mo na yon, magiging boto pa niya. Hindi seryoso yung pagtakbo. Hindi naman talaga seryoso pagtakbo nito. Ginagamit lang yung pagtakbo bilang kandidato para makapang-scam ng mga tao. Yun lang yan, mga kababayan. Ginagamit nito si Mangusin. Norman Mangusin ang pangalan nito. Naggawa ng pekeng dokumento. Nakakuha ng birth certificate, late registration. Biglang naging Francis Leo. Marcos pa, apelyido. Kita nyo, mga kababayan? Ibang klase. Sige, tuloy. Si Francis Leo Marcos na online personality sa mga binigyan ng TRO ng SC. Kahit hindi ito ang tunay niyang pangalan. Kita nyo, kahit hindi na yan ang tunay na pangalan at booking na yan. Sa dami ng sinalaulan yan. Kulang pa yung garote dyan. Kung merong maipatutupad na death penalty, dapat sabay-sabay yan. Lethal injection, garote, firing squad, at saka bitay. Alam niyo yung bitay? Binibitay sa puno. Dapat yun, sabay-sabay. Gano'n. Papayagan pa rin daw ito.
Kaya lumalabas, mauuna pa siya sa bilangan o pagkakasunod-sunod sa balota. Ayan na, Manang Aimee, imbis na ikaw na ang tatantusan, nauna pa sa'yo yung peking Marcos na yan. Manang Aimee, yung mga malalabo ang mata na tulad ko. Pag nakita yung Marcos, akala ikaw na yun, oh. Yari. Oh, kaya ngayon, mga kababayan, oh, pupusta na ako. Hindi na magta-top 10 si Manang Aimee ko. Oo, kung manalo man yan, naku, swerte na maging panlabindalawa yan. Oh, kaya Manang Aimee, gumawa ka na ng kaparaanan. Barbareng, may kadusi ka. O, 12 lang pala ang kailangan. Diba? 12 lang ang kailangan, mga kababayan. Pero eto na. Diba? Oh, naku, Carmencita, huwag kang maniwala ka sa akin dyan. Kung gusto mo ng patunay, naku, puntahan mo lahat ng ebidensyang pinakita ko dyan. Nalinlan lang kayo niyan. Tsaka akala nyo totoong namimigay yan. Pero, hindi nyo ba natandaan? Nakulong na ng matagal yan. Diba? Oh, hindi ko kayo masisisi kung hahangaan nyo ang isang kabayo. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng nakikita nyo na mukhang kabayo, mabait yun na tulad ko. Tandaan nyo yan. Oo, at hindi lahat ng gwapo na katulad ko, salbahe, na katulad niya. Oo. Kababayan, ano? Grabe. Tuloy. Kaysa kay re-election ni Senator Aimee Marcos, wala pang komento rito ang senadora. Pinag-aaralan na rin. Nako, wala naman ang Aimee. Yari ka dyan. Maniwala ka sa akin. Yari ka dyan. Di ba? Yari si Manang Aimee rito. Siya ang unang-unang maaapektuhan pagdating sa mga boto niyan. Baka pumasok sa top 10. Naku! Oo, malabo na. Oo, sa likod. Wala na, no? Oo. Swerte na maging 12 si Manang Aimee. At tapos, sinamahan pa nito, swerte na maging 13. Diba? Ako kayo, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Paki-comment na lang. At sa mga hindi pa nagla-like dyan, paki-like naman yan. Baka kasi mamaya, pag tinalakay na natin si Maharlika, report na naman ang aabutin ko. Oh, diba, mga kababayan? Marami ho ako, mawalang galang sa mga umiidolo dito sa kabayo. Mawalang galang sa umiidolo sa isang kabayo. Ito lang yan, mga kababayan. Kung walang katotohanan ng lahat ng nilabas kong ebidensya para dyan, mga kababayan, matagal na akong dinimanda niyan. At gustong-gusto ko ngang maharap yan. Pagsasampaling ko talaga yan. Oo. Manloloko ang taong yan. Oo. Scammer ang tao na yan. Kita nyo? Ayan. Ako na nagsasabi sa inyo. Putik na yan, mga kababayan. Ewan ko na lang. Our beloved Boss Mike.